aming paghahanda para sa 2025 national and local elections, first parliamentary elections sa Bangsamoro at 5 buwan pagkatapos ang ating barangay and SK elections. Kinakailangan doon po ang focus natin sa pag hindi po kami nakapaghanda, pumalpak ang COMELEC, wala po ibang sisisihin ko, hindi kami din lang. Kung kaya dyan po kami dapat nakatutok at nakatuon. Ito po pong mga ganitong klase mga pagbabato ng akusasyon, aligasyon, pagbabato ng putik, paninira ng puri at pangalan at karangalan sa ating pong palagay ay walang puwang sa isang demokrasya na meron tayo at the same time sa isang komisyon ng halalan na nakalagay sa ating saligang batas. Alam niyo po, bilang pasimula, ako po yung napagbintangan. Noong una, napagbintangan na ako po ay may 49 offshore bank accounts. Ibig sabihin po nun, lagi ka nasa abroad. Ibig sabihin nun, lagi kang pumupunta sa abroad para makapagbukas ka ng offshore bank accounts. Ibig sabihin po yun, mga accounts po yun sa ating mga kababayan sa abroad na pagkalat-kalat ang inyong lingkod, pag-alagala ang inyong lingkod dahil sa nakakapagbukas ng accounts abroad. Papakita ko po sa inyo, sa 2 taon na nandito ako sa Commission on Elections, yan lang po ang aking travel sa buhay ko. Wala pong travel sa Europe, walang travel sa Amerika, walang travel sa Latin America, North America, at sa kahit na anong parte sa Europe. Makikita niyo po dyan, 2 lang po ang Asia, Japan at South Korea, kung saan yan lang po ang meron akong visa sa aking buhay. At yung iba po, makikita niyo po dyan, kung hindi Disneyland, Universal Studios ang aking pinupuntahan. Sapagkat makikita niyo yung dates, yan yung mga panahon na tayo ay walang pasok at nagbabakasyon. Yan lamang po dahil siguro naman ang inyong lingkod ay may karapatan din na kahit paano mabigyan ng konting panahon at pagkakataon ng pamilya matapos ang mahabang at madaming trabaho dito sa Commission on Elections. So yan po mapapakita ko sa inyo, 2 taon, ganyan lang po kakonti ang aking pong na travel. Hindi po ako nakakasama sa mga foreign travel sapagkat napakadaming ginagawa dito sa COMELEC. Minarapat ko na mag-stay na lang dito sa Commission on Elections. Noong pong June 30, ang inyong lingkod ay nakatanggap ng isang white paper mula sa isang miyembro ng Kongreso. Hindi ko po babanggitin kung sino yung miyembro ng Kongreso. I-reserve ko po yan kung sakali magpapatawag ng pagdinig sa Kongreso, sa Senado at sa mababang kapulungan. Subalit nakatanggap po ko ng isang white paper na nagsasabing madaming araw po kong foreign bank accounts. Ito po ay inilako sa Senado at sa House of Representatives. At sinabi ko ng panahong yon, nung makatanggap ako, sure ako merong kakagat na isang miyembro na patungkol dito sa bagay na ito. Hindi ko rin po sasabihin sa inyo sino naglalako. I-reserve ko rin po yan sa tamang panahon at ano ang pinapangako ng mga naglalako yan. Sa tamang panahon, sasabihin ko, sapagkat yung miyembro mismo ng Kongreso, sinabi sa akin exactly sino ang nagbigay sa kanya at ano ang sinabi lahat sa kanya ng mga naglalako na yan. Ngayon po, base sa aking inaasahan, 1 linggo matapos po nung makatanggap ako at sinabi sa akin, paghandaan mo yan, sisirain ka. At pagkatapos po nun, meron nga po nagpa-press conference at pagkatapos kung ano yung hawak-hawak ko na white paper, ay exactly yun ang binabasa, pati yung account numbers na meron daw po akong 49 offshore bank accounts. At meron pang mga ilang properties doon po sa Hong Kong, Singapore, China at sa United States na again, hindi ko pa napupuntahan, natatapakan kahit daliri ng paaking paa, kukuman ng paa ko, hindi ko pa napupuntahan ng kahit na anong teritoryo ng Amerika o estado sa Amerika. Sa China, hindi pa po ako nakakapunta, siguro po Hong Kong. Yun, nakapunta po ako dahil teritoryo po ng China. Pero yung mainland, kahit saan parte doon, hindi pa po ako nakakapunta. So, inakusahan po ang sabi, isang opisyal ng COMELEC ang merong offshore bank accounts at mga ilang properties abroad. Napaka-unfair. Isang opisyal ng COMELEC. Walang binanggit na pangalan, walang binanggit na posisyon. Lahat pwedeng pagbintangan. Talaga namang shotgun ang approach isang opisyal ng Commission on Elections. Ilang minuto lang pagkatapos po ang press conference, ang inyo pong lingkod ay kaagad nakapanayam ng mga miyembro ng media. Ang sinabi ko, ako po yung pinapatungkulan. Ako po yung opisyal ng COMELEC na sinasabing merong offshore bank accounts. Ang tinanong nila, bakit mo nasabi, Chairman? Sapagkat may kopya ako ng binabasa nila. Yung exact account numbers ng mga peke ay lahat eksakto po yung hawak ko. Magaling po yung pagkakagawa, mga kababayan. Bakit? Sapagkat ang binigay po na nakuha ko at yung binasa sa press conference ay offshore accounts. Sino ba naman sa atin dito sa bulwagang ito makapag-verify ng offshore account
kung hindi ka naman talaga may-ari ng isang offshore account? Makakapunta ka ba doon at sasabihin mo may account ako sa inyo, pahingi nga ng kopya ng... Sino mag-entertain sa inyong bangko? Napakatalino ng pagkakagawa. Offshore ang ginawa, pati yung properties out of the country din, para walang verification nga naman. So, agad pong ginawa ko, sa mismong araw na yan, nag-issue ako ng affidavit of denial. Pinanumpaan ko po yun, para kung sakali na nagsisinungaling ako, pwede po akong balikan ng kasong perjury. At the same time, nag-issue po ako ng absolute waiver under oath ng lahat ng accounts na ito. Nasabi ko po sa NBI at sa Anti-Money Laundering Council na kung saan isanabit ko lahat yung mga ginawa kong pinanumpaang dokumento na sila po ay may kalayaan na tingnan, alamin lahat ang source ng accounts na to, anong history, account ko ba talaga yan. Sinabi ko at kung pwede maimbestigahan sino ang nasa likod nito at kung talaga ba mga accounts ko po, yung mga account na yan. At sinabit po natin yan sa National Bureau of Investigation. Pati po yung sa mga properties. Incidentally, gusto ko lang po sabihin sa inyo, yung mga kasamahan ko po na naandito ngayon, mga kagalang-galang na commissioners, sila po ay pumunta sa Hong Kong sapagkat kami po ay may ginagawang voters education massive, malawakan, para sa mga kababayan natin abroad, para po sa tinatawag natin na internet voting. Yan po mga kasamahan namin, mga staff pumunta po doon sa sinasabing property sa Hong Kong. Wala po silang nakitang ganong klaseng property. Yung buong kahabaan ng street na binabanggit dahil walang 12 floor pala doon hanggang 10 floor lang. Noong nakaraang araw lang, ang mga commissioners ko po, pumunta rin sila lahat sa Singapore dahil nagkaroon din po tayo ng malawakang voters education drive doon. Pinuntahan din po ng mga kasamahan natin yung pong property allegedly sa Singapore. Wala rin po nag-i-exist na ganong klaseng property doon sa Singapore. Kahit na yung mga taong kanilang nakausap, wala po nag-i-exist na ganong property sa Singapore. Sa San Francisco, paano ka magkakaroon ng property sa San Francisco, USA, kung hindi ka pa naman nakakatapak doon? Bibili ka pa ng property na hindi mo pa napupuntahan o hindi ka makakapunta kahit kailan? Wala po akong American dream. Wala po akong pagnanais na makapunta. Kung ano makikita ko sa Amerika, makikita ko sa Pilipinas, mas magaganda pa. So, para po sa akin, bakit ako bibili ng property na gano'n? So, alam mong, peke na itong sa Hong Kong, so, peke ang Singapore, siguradong peke lahat yun. Sapagkat hindi pa nga po ako nakakapunta sa bansang yan. So, ngayon po, binigay ko po natin lahat, pinagpaubaya na po natin sa NBI at sa Anti-Money Laundering Council. Naniniwala tayo, ang NBI, pwede po sila makipag-usap sa FBI, kasama na rin po ang Anti-Money Laundering Council, sapagkat meron po tayong ugnayan sa iba't ibang Money Laundering Council ng iba't ibang bansa. I-verify. Ang tawag po nila doon, Egmont search. Yung Egmont search, isang tingin lang yun. Yung po ang nire-request ko. Yan po ay nasa mismong batas sa Anti-Money Laundering Council. Isang tingin lang, malalaman kung peke ang lahat po ng account. Ngayon po, pinapakita ko po sa inyo yung mga liham na pinadala natin, pati po yung affidavit na ating pong pinirmahan. Ilang araw po pagkatapos nung mismong press con, pagkatapos po ng aking mga pagsulat sa NBI, ay meron pong isang dating kongresista pumunta dito sa COMELEC. Nagpatanggap siya ng isang envelope na allegedly galing daw po sa Bahamas. Isang bansa na hindi ko alam kung nasaan. With God as my witness, isang bansa na hindi ko pa rin napupuntahan. Na galing daw sa Bahamas, na pinadala sa kanyang tirahan sa kanyang bahay. Nung inanalyze po, in-examine ng miyembro ng media, yung mismong envelope, na trace nila galing sa Pilipinas, papunta sa Bahamas, papunta sa Bahamas, pinabalik sa Pilipinas. Tingnan niyo po yung contact number. Hindi po ba, kahit ang pinapakita lang doon sa taas ay 4 na numero, at tingnan niyo yung numero sa baba, hindi po ba parehas ang account? So parehas ang nagpadala, parehas ang tumanggap? Paano nangyari yun? Parehas ang nagpadala, parehas ang tumanggap? O di isang taong may hawak ng lahat ng papel yan. This time, kung ano po yung hawak ko na white paper, at kung ano po yung binasa doon sa mismong press conference, yan po yung eksakto. Yan po yung eksakto ng mga akusasyon, aligasyon, accounts na offshore kuno ng inyong lingkod. Buti na lang, alam nyo po, papasalamat po ako sa kanya. Sobrang pasalamat ko. Nagsama po ng local accounts. Doon po sa press con, doon po sa hawak ko, walang local accounts. Yung pala, talagang wala, tinanggal yung local. Bakit? Madali mag-verify ito, basta na lang binigay sa akin, yung lahat ng 49 na andyan, pati yung mga properties, foreign na andyan, nagsama ngayon.
ng foreign accounts, ng local accounts, 6 na local accounts. Dami-dami naman pong isasama yung pinakamalapit pa sa amin, dyan sa Land Bank of the Philippines, Intramuros. Napakadaling mag-verify, napakadaling bumaba. Ang ginawa po nila, yung mga bangko na pinili, na sabi, ako ay may accounts, na pinapadalahan ng mga limpak-limpak na salapi, yung malapit sa tinitirhan ko. Nanghula ng mga bangko sa malapit sa tinitirhan ko. Kita niyo po halos lahat Makati yun, maliban dito sa Intramuros. Nakakuha po tayo ng certification sa lahat ng mga accounts na yan. At ano pong sabi ng 6 na bangko, na yan pong mga accounts na yan ay peke. Walang George Erwin Garcia na may accounts sa kanila at mali at peke ang lahat ng account numbers niya. 6 na accounts po yan. Lahat ng local banks nagsasabi na ito daw po ay mali at kasinungalingan. Ngayon po, matapos po yun, 2 linggo matapos, meron na naman pangalawang press conference. This time, ang unang akusasyon, nagsarado daw po ako ng 12 foreign accounts. Nagsarado daw po ako ng 12, nag-close. Paano ka magsasarado kung hindi ka naman nagbubukas? Yung po ang tanong ko. Paano nila nalaman nagsasarado? Sige nga, gusto kong tanungin. Pero wala pong binigay na ebidensya, basta sinabi, close. Magsasarado ka rin lang naman eh. Bakit hindi 49? Yun po ang tanong ko. Bakit 12 lang, may titira pa ako na 27? Hindi ba magsasarado ka rin lang naman ng accounts? So may titira ka pa. So, yan po, sinabi may sinarado. Paano nila nalaman? Banks yan na nagsasarado ng mga accounts. So, dyan pa lang po makikita nyo. At, this time, wala na masyadong binabanggit sa 49. This time, hindi na binanggit yung foreign properties. This time, para daw patunayan na ako ay may foreign accounts, nag-concentrate sa 2 bangko sa Cayman. Yung pong 2 bangko sa Cayman Island, pag kinumpara niyo po yung bagong 2 bangko sa Cayman National Bank at yung Scotia Bank of Cayman, yan 2 bangkong yan po, pag kinumpara niyo sa account numbers nung nasa 49, kakaiba, hindi po parehas. Anong ibig sabihin? 2 bagong accounts po ito. So 51 na pala ang accounts ko offshore. 49 nung una, kinumpara namin, parehas na bangko, iba ang account number. So, ibig sabihin, bagong gawang accounts po ito. At patutunayan ko mamaya sa inyo, bagong gawa ang accounts na yan. Kung hindi man bagong gawa, pag-aari ng ibang tao, yung 2 accounts na yan. So, yan po, dyan po nag-concentrate na allegedly, ako daw po ay may-ari niyan. At ang pagpapatunay, pinadalhan ng tigisang $100 yung 2 account na yan. Ngayon lang po ako nakadinig na sa pagpapatunay na may account ka, magpapadala lang. Ni walang certification mula sa bangko, ni walang confirmation mula sa bangko, padadala lang. So, pinadalhan po ako doon sa 2 accounts na yan na kabubukas lang, wala doon sa 49. Pinadalhan daw po ko ng $100. Tigisa po yan. At, tingnan niyo po, nilagay yung pangalan ko. Nilagay yung address ko, at public na, nagiging public na naman po. Actually, violation nga ng data privacy, kung tutuusin. Pero hindi po yan ang tingnan nyo. Pagkatapos po ng address ko, Makati City, nagkaroon ng karma. May KY. Aba, hindi po basta-basta yung 2 letra na yan na KY. Napaka-crucial po yung KY na yan. Bakit? Ang ginawa po nila, gumamit ng isang platform, yung Chase. Para sa atin, parang Paymaya yon, GCash. Chase. At merong gagawing intermediary bank. Ang intermediary bank po ay Bank of New York. So gumamit mula sa isang account, gumamit ng intermediary bank, ginamit po yung Chase na tagapagpadala, ginamit ang New York Bank at pinalagay po yung pangalan ko at yung address ko at naglagay ng KY. Ano po yung KY? Ay sa initial na pagsasearch ko, kahit sa interview ko, isa lang ang sinabi ko, sa pagre-research ko po, ang KY ay Kentucky, USA. Yan po ang kanila pong code, KY. Kentucky. Kung hindi man yung Kentucky, kagabi lang, nalaman namin, pwedeng Cayman. So, pinalabas na ang Makati City ay nasa Kentucky o nasa Cayman Islands. So, yun po, maliwanag na maliwanag para lang pumasok sa account. So, sinabi ko po nung una pa man, sa initial na investigasyon namin, na lumalabas po na pwedeng magpadala
sa tunay na account number ang isang tao pero iba ang pangalan. So nung ako po yung lumabas sa telebisyon,